Ooh, look at that. You know, sabi ko sa inyo no, isang araw it's either uulan yan o uulan kaya yan. So it's around 6 o'clock in the evening. Susundin ko na yung mga bata and we're going back home dito sa Manitoba, and it's around 9 degrees Celsius. Yan, umuulan na, umpisa na. Good morning everyone and welcome back. So today, naantay ko lang ngayon si Aisha sa work and it's around 8 o'clock in the morning. So ganyan na itsura ngayon dito. Yung weather sabi ko nga sa inyo noong nakaraan, paulan-ulan na. Tapos yan, mag-uumpisa na yan. Once na umulan, once na magkaroon na ng mga rain shower dyan, mag-uumpisa ng bumukadkad mag-uumpisa ng magsibol yung mga puno, or unti-unti nang tutubo yung mga green dyan. So yan, nandito ako ngayon sa work niya siya. I'm just waiting for her, and in a few days birthday na siya, kaya siguro ngayon yayayain ko siyang umalis. umaga aalis. So bibili kami ng birthday cake niya sa isang lugar dito sa Manitoba, o isang lugar dito sa Winnipeg, na kung saan yung isa sa mga paborito niyang cake na talagang binibilan. Kaya yun, so sabi naman niya ngayong araw na to is naging okay naman yung shift niya. So that is good, that's all good. So ayan, pakita ko lang din sa inyo yung lugar namin dito pag nag-work siya. Yan lang. So a good shout out to everyone na nanonood sa atin dito sa Buhay sa Canada, dito sa channel na to specifically. And I can say na masaya naman ako dun sa turnout ng mga viewers, and hopefully mag-enjoy din kayo sa mga gagawin kong mga content or sa mga gagawin naming vlog dito sa Buhay sa Canada. And kung papansin mo yung mga videos is okay, yung mga view counts and mga comments is okay din naman. So ayan, kahit na hindi ganun karami, kahit na konti, ayos na yon. Kahit siguro mabot lang ng 100 yung view sa channel na to, or sa video na ginagawa natin, as long as we can inspire someone at may ipakita namin yung buhay namin dito, okay na yun sa akin. And a good shout out sa nanonood, si Bon. Yan, Bon. Yun yung pangalan ng kapatid ko and yung sa family. Maganda na rin yan para at least kakaroon sila ng idea talaga kung ano ba talaga yung pinagagawa ko dito. So far yun pa rin naman yung ginagawa natin, and ang dami ko nang nasabi, wala pa rin si Aisha. So bali ngayon wala akong dalang tasa ng kape, kasi yayain ko rin siya magkape ngayong umaga na to para maiba naman yung setup. Yan. Kamusta ang duty mo? Ay, daddy, nakasurvive ako. Kaya tuwa ako, pero grabe yung kaba ko kanina. Bakit? Pero nandiyan pa siya. Talagang good decision ang ginawa ko. Good job, good job. Lagrota tayo? Ngayon na ba? Ano oras ba bukas? 9. O, 9 pa eh. Gusto mo ba? Ay kaysa babalik pa tayo sa bahay, tapos pupunta tayo doon. Sa bagay, anday na muna natin. Magkape muna tayo dyan. Yan ang sinasabi ko. Libre mo ako? Oo ba? Ikaw pa. Kaya nakapustura ako ngayon eh. Puti, ikaw nakapustura, tapos ako mukhang I'm prepared. Kaya mindset ba? Mindset. Alam mo ba yung mga bandang alas 7? Diyos ko, Lord, 30 minutes pa. Lord, tulungan niyo ako. Congratulations, you survived. Isinasuggest ko, kung gusto nyo makatikim ng isa sa mga local coffee shop dito sa Winnipeg, try nyo yung Tom Garden. Tom Barden ba yun? Yung Tom Barden, doon siya sa may Sherbrooke Street. Isa sa pinakamasarap na kape na natikman namin. It is a local coffee shop dito, and totally talagang dinadagsa siya ng mga tao. Sobrang sarap, sobrang quality nung kanyang kape. Kasi try nyo, hindi kayo magsisisi. And it's the same thing price ng Starbucks, pero at least try nyo yung local shop nila. Sobrang sarap ng kape. So this is TB. Ayan yung kape nila. Yan. Si Aisha naman nandito sa isang local shop ng cinnamon roll.
isa yan sa pinakamasarap na cinnamon roll talaga rito sa Winnipeg. Kaya lagi namin tong binabalik-balikan pag may pagkakataon. Dito yan malapit sa Westminster ba yun? Yan, yung Tallgrass Prairie na bake shop. Yan, located siya dito sa may Arlington. Ayan, Arlington yan. And I forgot yung Westminster ba yun? So yan, dito yan banda. Ilan ang isang tray ang binili mo by 6? Pakita mo naman. Yes, yun. this is the Saan nga ulit yung location nito? Ayun, yun dyan sa may wala ba dyan? Westminster. Westminster. Anong number? 859. Yan, isa sa pinakamasarap to. Talagang Cinnamon. Cinnamon, promise. It's a must, yeah. Hindi siya marami yung asukal, di ba? Yan, tapos sasamahan mo ng ganyan, ng kape. Tapos yung sa kanya, syempre, yung walang katapos ang iced coffee niya. Uy! Kakagat na siya. Oo, gutom na ako eh. Sige, kain ka na. And tapos, pupunta na kami ngayon sa La Grota. Bakit pupunta La Grota? Bibili tayo ng cake mo. Oo. Kasi magbe-birthday na si Bebe. Bibi Aisha. Hindi mo na eh. Kailangan may pa-cake. Diba? Pakik lang. Ano bang gusto mo? Wow, ganda ng itsura ni ating dito. So, nandito na kami ngayon sa La Grota. Just located at Taylor. Ano to? Nagtutour. So located siya sa Taylor Street, Waverly. So yan yung Plaza de La Grota. Yan. Piazza de Party. La Grota na lang, basta La Grota. Yan So ito si Aisha. Happy kid na siya And siguro dito na rin kami magmumukbang to. Kakain tayo ng pasta kasi masarap pasta nila dito. Pero ang bukas pa nito is around 9 9 o'clock pa, and it's just around 8:35 in the morning. So sarado pa totally sila. So enjoy muna namin yung kape namin ni Aisha rito with our cinnamon. There you go. At kakamustahin natin si Aisha. Yun. Yan. Kamusta si Aisha bilang nurse ngayon? I keep on saying, pag may nagtatanong sa akin ng mga how are you there? So far so good. So far so good. Hindi nga, seryoso na. Pag sumeryoso ka. So far so good, Daddy. Nakaka-adjust na ng konti. There are things na kailangan mo pang malaman. Hindi there are things. There are lots of things you need to learn. Kasi ibang-iba yung mga nursing nila dito. Like may mga policy silang may policy silang sinusunod. Meron silang daming forms na ginagamit, ginagawa, ganon. Madami. Tapos nag-a-adjust pa din. Until now, nag-a-adjust pa din. Kasi iba yung number one doon, like yung charting nila. Iba ang charting dito, charting doon. Yung mga forms and policies, iba't ibang policies per hospital, per unit, per facility. Iba per facility, iba-iba. Yeah. Tapos kanina, ewan ko na-rumble na siguro, di ba nagta-travel ako, iba-ibang code. Ngayon, pipindot ako ng mga code kasi pataas, kasi yun yung sa isang facility, pataas na ganon. Di pataas ako ng pataas. Alam mo, bakit ayaw? Sabi ko, ate, hindi magbukas to. Sabi ko, pakitulungan mo nga ako. Sabi niya, ano ba naman? Sabi ko, ate, sa daming code na nagra-rumble na po yung code sa utak ko. Sabi ko, kasi sabi niya, ano ba pinipindot mo? Yung pataas, ate. Hindi, di ba ito ganito? Ayaw nga, ate, ang dami ko kasi. Ang dami mo na iniisip. Ang dami ko nang pinipindot. Sabi ko, ang ganon. Pero masarap maging nurse? Masarap. Sobra. Masarap sa feeling. Masarap sa, yung tinatawag nilang career growth or career development. Yun.
Pero for me, parang maganda rin siguro yung stepping stone ko na naging healthcare assistant ako bago ako maging nurse kasi like pag nabibisi yung unit namin, pag nabibisi, kailangan ko tumulong talaga. Tumutulong ako kahit ako yung gumagawa sa isang residente. Tapos nagugulat sila minsan na, oh, nagawa mo yun? Sabi nila, di ba, mahirap siya. Sabi ko, it's okay. I can do her. Ganon. So, kahit pa paano, yung being a nursing assistant, it really helps. It really helps a lot. It helps a lot, but you have to think na ibang-iba din yung duties and responsibilities. Like, the responsibilities you have as a nurse is talagang sobrang taas ng responsibility na meron ka. Tapos, sa healthcare assistant, syempre, may times na, hindi mo magawa yung ganito. That's fine, It's okay, hindi mo magawa. Dito, pag nurse, ang daming nakasaalang-alang na pag hindi mo nagawa ang isang bagay. Sabi ko, if pagkakataon ka, kunyari, nag-uumpisa ka pa lang sa process ng pagiging nursing, or pag nurse dito sa Canada, what would you choose? Are you going to do the LPN first? O yung tinatawag nilang licensed practice nurse? Or you're going to do the registered nurse? Actually, there's pros and cons for that because like the pros is like you did the LPN, so you're exposed, like na-expose ka na sa practice. Then pag naging RN ka na, it's easy for you. However, like a part of you is saying na kailangan ko pa rin mag-upgrade, or you still longing for more kasi let's be practical, like salary wise, RN pa rin talaga ang mataas ang rate. Like yung maximum or yung top rate ng LPN is like mas mataas talaga ang RN, 'di ba? Malaking bagay 'yun, malaking dagdag 'yun. Same responsibility, hindi ko naman masasabing same responsibility, pero there's some same responsibility na nangyayari. So parang bayad ka ng same ng ginagawa din minsan ng RN, pero salary wise ano ka pa rin, parang ganon, may ganon pero when it comes to career development, syempre from LPN gusto mo pa rin maging RN, pero nasa choice nila yun. Pero for me, may pros and cons. May pros siya kasi may advantage silang tinatawag kasi nagkaroon ka ng experience sa Canada, like yung ma-expose ka kasi dito pag sinabi mong RN, napakataas ng expectations nila, like talagang expectation nila sa'yo, RN yan, dapat ganito, yung mga ganong bagay. Pero natutunan ko dito, kahit RN ka or LPN ka, never hesitate to ask. Kung unsure ka sa isang bagay, never hesitate to ask. Kahit sino man yung mo, never hesitate to ask. Talagang doon ka talaga maano kasi may pinoprotektahan ka ding lisensya mo dito. Kaya yun. Pero sa question mo na yan, ito na naman sila Eve tsaka sila so sa question, like sa question mo na yan, like si Eve tsaka si Rafi. Si Eve, yung time na yon, nagpa-process ako ng LPN. Sabi niya, Mars, bakit ka pa mag-LPN? Kung may NCLEX ka na rin naman, mag-exam ka pa. Dito RN ka na. Wala ka nang, 'di ba? Na lang natin, ipapasadahan na lang natin or plansyahin na lang natin. Then RN ka na. Sabi niya, why don't you choose na sa RN? And for me, sabi niya, at parang after 2 to 3 years, gusto mo na rin mag-RN. So, mag-RN ka na ngayon pa lang, sabi niya. Yun ang sabi niya. Well, I listen naman din sa advice niya. Di yun. Oh, that's good. Pero meron ka rin mga ngayon, yung nakikilala na from LPN sila, gusto nila mag-upgrade. Oo, madami na. Kaya nga parang, maano na nga daw Parang muunti daw yung LPN kasi yung ang dami na rin lang nag-upgrade ngayon sa RN. Kasi feeling ko lang salary wise talaga.
malaking bagay. Which is yung like $5 difference. O, di ba? Malaking bagay. Eh, yung mga requirements ng pagiging registered nurse or LPN dito sa Canada, sabi mo nung nakaraan, pabago-bago na yung pathway na ginawa mo dati, mas mahigpit na siya ngayon. Yeah, sa Alberta, nagbago na sila ng pathway. So, from mawi-waive mo yung safe practice mo, ngayon, safe practice ka na ng 250 hours. So, meron na silang minimum safety practice hours sa Alberta. So, you need to look na for other options or other provinces na medyo okay ulit yung maluwag pa yung mga requirements nila. Yeah, yung requirements. Kaya, for me, kung talagang desidido ka na, then, gawin mo na kasi anytime talaga, magbabago sila without like notice na 1 week from now magbabago na kami ng policy, and then hindi mo alam yung policy, tas maya itong na yung nilabas nila, yung ganon. Katulad yung what happened to sa Alberta, nagbago na sila, kailangan na ng safe practice, which is ang laking bagay dun sa Alberta kasi you don't need NNAS, mababypass mo yung NNAS, ganon. Yun no. So yun nanirig mo kay Aisha yan. And syempre, shout out to Eve and Rafi. Hi Eve, hi Rafi. wala akong pasta. Ooh, look at that cake. Yeah, from Cassie, Risi, and Arya. Ito yung mga cake nila rito, guys. So, look at that. So, ang kinuha namin ni Aisha was the Black Forest, which is the one. Yan, yung paborito niyang cake. So, marami pang cake na available dito. Tapos may mga tinapay pa sila. Yan, sa bakery. Bigyan mo kayo ng extra gano'n. Ikaw, try mo. Tapos meron din sila dito mga cupcakes. Yan. Sayang. Pwede kayo makahingi ng extra gano'n. Na? Ano lalagay ko message?